Oo, dahil totoo nga ang turing ko kay Claudette at hindi na yun magbabago kahit na bumalik pa ang tunay nating anak. Tiningnan siya ng masama ni Susana bago padabog na iniwan sa living room. Samantala, makalipas ang 3 araw ay nagpakasal sila Raven at Claudette sa West. Tanging ang kaibigan lamang niya si Arnold ang naging saksi ng kanilang pagpapakasal. Nang malaman ito ng mga magulang nila, ay kaagad siyang pinuntahan ng mama niya sa opisina. Ma, kung andito ka para pagalitan ako, wala na kayong magagawa pa dahil kasal na kami dalawa ni Claudette at kahit anong gawin nyo, ay hindi nyo kami mapaghihiwalay. Talagang nabulag ka na sa pagmamahal sa babaeng yon dahil hindi mo na kami sinunod. Bakit ko kayo susundin, ma? Mahal namin ni Claudette ang isa't isa. Kaya bakit nyo kami kailangan hadlangan? Dahil mali nga. Please Raven, itigil mo na itong kaibangan mo. Habang maaga pa, ako na ang nakikiusap sa iyo. I'm sorry mama, pero buo na ang desisyon ko. Mahal ko si Claudette. Siya ang nagpapasaya sa akin. Kung mahal niyo talaga ako, bilang anak niyo ay magiging masaya kayo sa desisyon ko. Padabog siya ang tinalikuran ng mama niya na kinabuntong hininga na lamang niya. Mahal niya ang mga magulang niya, pero mahal rin niya si Claudette. Kung papipiliin siya, ay si Claudette pa rin ang pipiliin niya dahil ito ang nagpapasaya sa kanya. Naging masaya ang pagsasama nila ni Claudette. Itinuloy pa rin ito ang pag-aaral kahit na mag-asawa na sila. Hindi na rin sila ginagambala ng magulang nila na labis niyang pinagpasalamat dahil hindi niya na kailangan makipagdebate pa sa mga ito. Isang hapon, pauwi na si Claudette nang mapansin niyang may babaeng natutulog sa likod ng sasakyan niya. Kinakabahan siyang inihinto sa gilid ng kalsada ang sasakyan. Maingat siyang bumaba at binuksan ang pintuan. Sa gitna, pinagmasdan niya ang babaeng natutulog. Napakadungis nito. Nakaramdam siya ng awa para sa babae dahil halata sa aura ng mukha nito ang labis na paghihirap. Marahan niya itong ginising at hindi naman nagtagal ay nagising na ito. Nakatulala siya. Itong tiningnan baka sa mukha nito ang takot. Sorry kung pumasok ako dito sa kotse mo. Wala kasi akong mapagtaguan. Kanina kaya dito ako nagtago. Wika nito. Okay lang miss, pero teka, sino ang pinagtataguan mo? Ang ex-boyfriend ko? Tipid nitong sagot sa kanya. Ha? Bakit mo naman pinagtataguan ang ex-boyfriend mo? Mahabang kwento pero kailangan kong makalayo sa kanya dahil kung hindi ay ikukulong na naman niya ako sa kwarto niya at pahihirapan. Nakaramdam siya ng awa para sa babae, lalo na't hindi nalalayo ang edad nito sa kanya. Gustuin man niya itong tanungin ang babae kung bakit ito kinukulong ng ex-boyfriend nito, ay hindi niya na tinuloy ang pagtatanong. Dahil sa awa ay iniuwi na lamang niya sa kondo ang babaeng nagngangalang Hana. Mabuti na lang maluwag ang kondo ni Raven at may 3 itong kwarto. Salamat Claudette sa pagpapatuloy mo sa akin dito. Tatanawin ko itong utang na loob sa iyo. Wala yun. Ang mahalaga ay ligtas ka na ngayon. Kung kailangan mo ng kausap ay nasa baba lamang ako. Salamat ulit. Alam mo ang bait mo. Kahit na hindi mo ako kilala, ay tinulungan mo pa rin ako at pinatira dito. Pero natatakot pa rin ako dahil baka madamay ka pa sa galit sa akin ni Jacob. At yun ang hindi ko maatim na mangyari, Claudette. Kung i-report na lang kaya natin sa mga pulis? Hindi pwede, Claudette, dahil hawak ni Jacob ang batas. At isa pa, malaki naman talaga ang kasalanan ko, kaya deserve kong parusahan niya. Pero hindi akalain na sa maling paraan niya yun gagawin sa akin.
Pwede ko bang malaman kung bakit galit sa iyo itong si Jacob at ano ang ginawa mong kasalanan sa kanya para magalit siya sa iyo ng ganito katindi? Gustuin ko mang magkwento sa iyo, Claudette, pero mas maganda na siguro wala kang alam para hindi ka na madamay sa gulo ko. Masaya akong makilala ka at pakiramdam ko pinagtagpo talaga ang mga landas natin. Ganun na rin ako sa iyo, Hana. Masaya akong natulungan kita. Nakangiti niyang niyakap si Hana habang tinatapik-tapik ito sa balikat. Nang makilala ni Raven ang babaeng tinulungan ni Claudette ay nakaramdam siya ng kakaiba sa babae. Pakiramdam na para bang matagal niya na itong kilala. Kahit hindi naman. Saan mo ba siya nakita? Sa kotse, natutulog siya nung una nga ay kinakabahan ako dahil baka patibong lamang yun. Tapos may mga kasama pala. Pero bakit gano'n ang nararamdaman ko? Ay bumaba pa rin ang sasakyan at ginising ko siya. Mahabang kwento sa kanya ni Claudette. Kaya mahal na mahal kita dahil napakabuti ng puso mo. Sana makita yun ng mama para matanggap niya na tayo bilang mag-asawa. Sana nga, Raven, pero may naisip akong gawin. Baka sakaling matanggap na tayo ng mama. Ano naman yun? Ano kaya kung hanapin natin ang kapatid mo? Mag-umpisa tayo sa ospital kung saan nanganak ang mama mo. Ginawa na nila yon noong malaman nilang hindi ikaw ang tunay nilang anak pero walang makapagsabi sa totoong nangyari. Wala naman sigurong masama kung muli nating hahanapin ang kapatid mo. Malay mo, ito pa ang maging daan para matanggap nila tayo. Sa bagay, may point ka dyan. Sige, payag ako sa gusto mo. Bukas sa bukas rin, uumpisa na natin ang paghahanap sa kapatid ko. Thanks, Han. Ginawaran siya ng halik sa mga labi ng babae na kaagad naman niyang tinugod. Ilang sandali pa ay kapwa na silang walang mga saplot habang masaya nilang pinagsasaluan ang init na kanilang pagmamahalan. I love you, Claudette. Mahal na mahal kita at hindi ako magsasawang iparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal. Bulong niya sa babae habang patuloy niyang pinag-iisa ang mga katawan. Nang mga sumunod na araw, ay magkatulong nilang hinanap ang kapatid ni Raven. Tulad ng napag-usapan, ay sa ospital sila nagumpisa. Ngunit gaya ng inaasahan ni Raven, ay walang makapagturo kung nasaan ang kapatid at kung sino ang nakapalitan ng anak ng mama niya. Nanlulumo nilang nilisan ng ospital. Habang nasa biyahe, ay hindi mapakali si Claudette. Bagay na kaagad na napansin ni Raven. May problema ba? Kasi ako. Pwede ba tayong tumigil muna dyan sa mall? Turo ng babae sa mall na madadaanan nila. Sure, ikaw talaga. Kala ko naman ay kung ano na. Umikot nga sila ng parking lot. Ako na lang ang bababa. May iwan ka na lang dito. Wika sa kanya ng babae bago bumaba ng sasakyan. Okay, sige, bilisan mo. Sang-ayon niya kay Claudette. Nagmamadali ang bawat hakbang na ginagawa ni Claudette dahil ihing-ihi talaga siya. Mabuti na lamang at hindi gaanong maraming tao kaya maraming bakante. Nang matapos siyang gumamit ng restroom ay may nakasabay siya na isang ginang sa paglalakad na waring nahihilo. Mabilis niya itong nilapitan at dinaluhan. Pinaupo muna niya ito sa isang bakanting upuan. Nang tingnan niya ang mukha ng ginang, ay namumutla ito. Namumutla po kayo, ma'am. Gusto niyo bang daling po kayo sa ospital? Nag-aalalang wika niya sa ginang. Okay lang ako, Iya. Marahil ay napagod lamang ako sa kakaikot dito sa mall, kaya nahilo ako. Nakangiting tugon sa kanya. Baka sa mukha ng babae ang kabaitang taglay nito. Sige po, ma'am. Kayo po ang bahala pero hindi ko kayo pwedeng iwan na ganito ang kalagayan nyo.
May sundo po ba kayo o kasama? Oo, may kasama akong driver. Nasa parking lot siya, naghihintay. Kaya hindi mo na kailangan mag-alala sa akin, Iya. Mabuti naman po kung ganun, ma'am. Kapag kaya nyo na po ay sabay na tayong pumunta na parking lot. Alok niya sa ginang. Napakabait mong bata. Maswerte ang mga magulang mo sa'yo dahil nagkaroon sila ng anak na katulad mo. Nakita niya sa mukha nito ang lungkot. Opo, ma'am. Dahil kahit hindi nila ako totoong anak ay mahal na mahal nila ako, lalo na ang papa. Kayo, may anak po ba kayo? Huminga muna ng malalim ang ginang bago tumingin sa kanya at nagsalita. Meron, pero baby pa lamang nang mawalay siya sa akin. Siguro mga kasing edad mo na siya. Tulad mo ay babae rin ang anak ko. Malungkot nitong kwento sa kanya. Bakit po, ma'am? Anong nangyari sa anak niyo? Bakit siya nawalay sa inyo? Pag-uusisa pa niya sa ginang. Nawala siya sa ospital kung saan ako nanganak. May kumuha sa kanya. Nakaramdam ng awa si Claudette para sa ginang habang nagkukwentuhan ito sa kanya. Ang sakit pala na sinapit niyo, ma'am. Sana mahanap niyo ang anak niyo. Walang araw na hindi ko ipinagdadasal na sana magkita kami ng anak ko, na sana makasama ko siya. Malungkot niyang niyakap ang ginang. Naawa siya rito dahil hindi nito nakasama ang anak nito. Parang siya, hindi rin niya nakasama ang tunay niyang mga magulang. Pero kahit ganun ay maswerte pa rin siya dahil napunta sa mabuting mga tao. At dahil sa nangyari ay nakilala niya si Raven, ang lalaking kanyang mahal na asawa. Katulad ng ginang ay nangarap rin siya makilala ang tunay ng mga magulang at makasama ang mga ito. Sa oras na mahanap nila ang kapatid ni Raven, ay ang mga magulang naman niya ang hahanapin niya. Nakilala niya ang ginang na si Mrs. Mercedes Aguinaldo Lim. Biyuda pala ito sa asawang Chinese. Masaya silang naghiwalay ng ginang sa parking lot. Aaminin niyang magaan ang loob niya sa ginang at kung papalarin ay gusto niya itong makita. Sino yung ginang nakausap mo? Si Mrs. Mercedes. Nakita ko kasing nahihilo kaya tinulungan ko na. Kawawa naman. Napakabait mo talaga. Napakabait talaga ng asawa ko. Kaya mahal na mahal kita eh. Siyempre, proud na proud ako sa iyo. Alam mo Han, ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. Tapos hindi nagkakalayo ang kwento ng buhay namin. Kung ako ay nalayo sa tunay kong mga magulang, siya naman ay nawalay sa anak niya. Nabibi pa at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakikita. Talaga? Oo, kaya siguro malapit ka agad ako sa kanya dahil pareho kami ng pinagdaraanan sa buhay. Wait, saang hospital ba siya ng anak? Nakalimutan kong itanong eh. Bakit Han? Ang sabi mo ay nawawala ang anak niya. Nawala ito sa ospital? Hindi kaya siya ang tunay mong ina? Hindi pa naman ako sure pero yung kasi ang pagkakaintindi ko sa kwento mo sa akin. Napaisip siya at tama nga, may point si Raven. Posibleng si Ginang Mercedes ang ina niya. Dahil sa ideyang yon ay nakaramdam siya ng kasiyahan sa puso niya. Labis ka talaga Han. Ang talino mo mag-isip. Naisip mo kagad yun? Salamat ah. Sana nga siya na ang tunay mong ina, Claudette, para makasama mo siya at ako ang unang taong magiging masaya para sa iyo. Naluwa na lamang siya sa winikang yun ni Raven. Hinawakan nito ang isa niyang kamay, sabay hinalikan. Pagdating ng kondo ay naabutan nilang naglilinis si Hana. Hana, hindi mo naman kailangan maglinis dito dahil may mga katulong naman. Saway niya sa dalaga. Okay lang Claudette, wala naman akong ginagawa saka napapagod na rin akong humiga at
maupo maghapon dito. Ganun. Sige, bukas samahan mo akong hanapin ang kapatid ni Raven para hindi ka na mainip dito. Mabuti pa nga siguro, Claudette, para malibang ako at kahit papano. Sige, at pagkatapos hanapin na rin natin ang tunay kong ina. Tunay mong ina? Bakit tampong ka ba? Tumango siya kay Hana bilang tugon. Pareho pala tayo naghahanap ng mga magulang. Anong ibig sabihin na pareho tayo naghahanap ng magulang? Wala akong mga magulang, Claudette. Lumaki ako sa bahay ampunan. Ang sabi sa akin ng Sister Teresa ay dinala raw ako ro ng isang babae. Naiwan raw kasi ako sa ospital. Gusto sana akong alagaan ng babaeng nakakita sa akin. Ang problema ay ayaw naman ng boyfriend nito. Kaya dinala na lamang niya ako sa bahay ampunan. Naisip ni Claudette na kahit malayo man siya, sa tunay niyang mga magulang ay maswerte pa rin siya dahil mabait ang pamilya ang nakakuha sa kanya. Bukod roon ay naging daan pa para mahanap niya ang lalaki para sa kanya. Naawa siya para kay Hana dahil mukhang mahihirapan itong mahanap ang tunay na pamilya, lalo na't patay na pala ang babaeng nagdala rito sa bahay ampunan. Huwag ka mag-alala, Hana. Tutulungan kitang mahanap ang tunay mong mga magulang. Basta manalig ka lamang. Tayo sa Panginoon, lahat ng dasal natin ay tutuparin niya. Salamat, Claudette, sa pagpapalakas ng loob ko. Tama ka, walang imposible kay God. Alam mo, Han, si Hana pala ay naghahanap rin ng mga magulang dahil yung nakakuha sa kanya ay dinala siya sa bahay ampunan. Gustuin man niyang hanapin ang tunay niyang mga magulang ay hindi niya magawa dahil patay na yung babaeng nagdala sa kanya sa bahay ampunan. Kawawa naman siya, Han. Sana isang araw ay matagpuan na ang mga magulang niya. Nang sa ganun ay matulungan siya ng mga ito, lalo na't hinahunting siya ng ex-boyfriend niyang si Jacob. Mabait ang Diyos, matatagpuan rin niya ang mga magulang niya. Basta magdasal lang ng magdasal. Tama ka, Han. Walang imposible sa Panginoon. Lahat kaya niyang tuparin. Sana nga si Mrs. Mercedes na ang tunay kong ina dahil magaan talaga ang loob ko sa kanya. Nagpapasalamat si Claudette dahil may asawa siyang supportive at higit sa lahat ay mahal na mahal siya nito. Naramdaman niya ang kamay nitong nag-uumpisa ng maglumikot sa ilalim ng suot niya ang pantulog na nagdulot ng init sa kanya. Han, ang kamay mo. Kunwaring saway nito. Dahil ang totoo ay konting-konti na lang ay bibigay na siya rito. Ganong kalakas ang hatak sa kanya ni Raven, kaya nga may nangyari kaagad sa kanila. Nang gabing lasing ito, bakit? Wala naman akong ginagawa. Bilyon itong tugon sa kanya. Anong wala kanina pa yung kamay mo nanlilikot at naputo lang sasabihin niya nang bigla na lamang itong angkinin ang mga labi niyang nakaawang. Sa bilis ng pangyayari ay wala na silang saplot habang malaya siyang nilalantakan ni Raven. Mamaya mo na isipin ang mga problema. Ang problema ko muna ang isipin mo. Bulong nito sa kanya. Ano ba ang problema mo? Kinikilig niya tugon kay Raven. Isa lang naman ang problema ko sa tuwing malapit ka sa akin . Ano nga yun? Sabihin mo na kasi para matulungan kita. Ang angkinin ka ng paulit-ulit, mahal ko. Ang maramdaman ko ang init na iyong katawan. Mas lalo ata siyang kinilig sa sinabi nito. Ramdam na ramdam niya talaga kung gaano siya kamahal ni Raven. Ilang sandali pa ay narating rin nilang dalawa ang rurok ng kaligayahan. Kinabukasan ay bumalik si Claudette sa mall kung saan niya nakita si Mrs. Mercedes. Gusto sana silang samahan ni Raven, ang kaso ay may biglaan itong meeting. Naupo silang dalawa ni Hana sa isang upuan habang palingalinga siya.
ay hinahanap ng mga mata niya ang ginang. Ngunit sa halip na si Ginang Mercedes ang makita niya ay ang Mama Susana niya. Iiwas sana siya, ngunit huli na dahil papalapit na ito sa kinakausap nila. Alanganin siyang ngumiti at nagmano rito dahil alam niyang galit pa rin ito sa kanya. "Kumusta ka na, iha?" wika nito sa mahinahong boses. "Okay lang po ako, Mama, kayo po?" "I'm okay. Masaya ako makita ka rito sa mall. Sa katunayan nga niyan ay galing ako kahapon sa kondo nyo pero wala kayo. Bakit po, Mama? May kailangan po ba kayo? Huwag tayo dito mag-usap. Gusto mo bang mag-snack?" Tumango na lamang siya sa mama niya bilang pagsang-ayon rito. Pumasok sila sa isang pizza parlor. Kaagad itong nag-order ng kakainin nila. Pinakilala niya rito si Hana. Naramdaman niyang nagustuhan nito si Hana dahil nakapalagayang kaagad nito ng loob. Nagulat pa siya nang humingi ito ng tawad sa kanya at sabihin itong tanggap nito ang relasyon nila Raven. "Talaga, Mama? Tanggap niyo na ako bilang asawa ni Raven?" Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Sa totoo lang, Claudette, nung una talaga ay hindi. Hindi ko matanggap ang relasyon niyo ni Raven. Pero pinaintindi sa akin ng papa niyo. Kaya pwede kayong bumalik sa bahay. "Thanks, Mama. Hindi niyo alam kung gaano niyo ako napasaya ngayon. Salamat ng marami, Mama." Habang pauwi sila ng kondo, ay hindi mawala-wala ang ngiti sa labi dahil tiyak na matutuwa si Raven sa ibabalita niya rito. "Ang bait pala ng mama niyo, Claudette. Dahil pati ako ay pinayagan niyang tumira sa bahay nila. Mabait naman talaga si Mama Susana, kaya lang naman ay nagalit sa amin ni Raven dahil nagkagustuhan kaming dalawa. Pero tapos na ang kabanatang yun dahil ngayon tanggap na nila na hindi talaga kami magkapatid ni Raven, kundi mag-asawa na. Sana kasing bait rin ni Tita Susana, ang tunay kong ina, at kasing bait ni Raven ang magiging kuya ko. At syempre kasing ganda mo naman, Claudette, ang hipag ko." Sabay pa silang nagkatawanan dalawa ni Hana. Maya-maya pa, sumeryoso si Claudette at tumingin kay Hana. "What if ikaw ang nawawalang kapatid ni Raven? Kasi naisip ko lang ang sinabi sa akin na natagpuan ka ng babaeng nagdala sa'yo sa bahay ampunan sa isang ospital." "Pero Claudette, maraming hospital dito sa Pilipinas. At isa pa, hindi ko rin alam kung saan ospital yun." "Sayang, Hana, pero sa tingin ko talaga ay malaki ang pag-asa na ikaw ang kapatid ni Raven dahil hindi nakakalayo ang edad natin at pinagtagpo ng mga landas natin dahil konektado tayo sa isa't isa. Alam mo, Claudette, kung sakaling tama nga ang hinala mo ay ako ang taong pinakamasaya dahil nahanap ko ang tunay kong pamilya. Higit sa lahat, ang babait niyo sa akin. Lalo ka na, Claudette, dahil tinulungan mo ko na walang pag-aalinlangan dyan sa puso mo." Dahil sa napag-usapan nila Hana, ay kaagad niya itong sinabi kay Raven at isang plano ang kanilang naisip. Sinabi nila kay Hana ang plano na hindi naman ito tinutulan, kaya mabilis na nakuhanan ng blood sample ang dalawa. "Sa tingin mo, mahal, si Hana na nga kaya ang hinahanap kong kapatid?" "Oo," ang sagot ko dahil yun ang nararamdaman ko. At alam ko rin na kakaiba ang nararamdaman mo sa kanya. Marahil yun ang tinatawag na lukso ng dugo." Idagdag pang aliw na aliw rin kaagad si Mama kay Hana. Kahit na unang pagkikita pa lang nila yun. "Sana nga, mahal, dahil ang tagal ng panahon na nawalay sa amin ang kapatid ko. Magtiwala lamang tayo, Han, sa ating nararamdaman dahil yun ang magdadala sa atin ng katotohanan.
Makalipas ang 4 na araw, ay dumating na ang DNA test result na hinihintay nila. Kinakabahan na binuksan ni Raven ang laman ng envelope. Binasa ito habang sina Claudette at Hana naman ay pigil ang paghinga. Anuhan? Kumusta? Anong sabi ng resulta? Kapatid mo ba si Hana? Kinakabahan tanong sa lalaki. Ibinigay nito sa kanya ang hawak na papel. Mabilis niya itong binasa. Halos hindi siya makapaniwala sa nabasa. Naiiyak na niyakap ni Raven si Hana. Na ang ibig sabihin ay ito ang nawawala niyang kapatid. Ang ibig ba nitong sabihin ay magkapatid tayong dalawa? Lakas loob na tanong ni Hana kay Raven. Oo Hana, magkapatid tayong dalawa. Ako ang Kuya Raven mo. At ikaw ang nawawala akong kapatid. Masaya ang pinagmasdan ni Claudette ang magkapatid na Raven at Hana.